At pag naging spiritual ka, hindi ka na maghahanapan ng kongregasyon at di mo problema yung paglago. Dadalhin sila ng Diyos sa'yo. Pero hanggang ikaw ay karnal, makalaman, makasarili, at nabubuhay sa laman, hindi ka dadami. At ikaw mismo yung pumigil ng paglago mo, personally, in the spirit, sa anyot wangis ng Diyos, at pumigil ng paglago ng kongregasyon. Para I can imagine, papalaguin ng Diyos yung karnal, bibigyan niya ng maraming tupa ng kasaganaan, pakikilala niya, ilalagay niya sa radio TV, bibigyan ng Placket Award. Hindi ito spiritual. Sana wala kabasa nun sa Bible. At mamaya po ibabasahin natin lahat yan, but let us move forward. A gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Ako, rule ko to sa buhay. Pag mayroong bago nakikipagkilala sa akin, tahimik ako. For the Bible said, test all things. Discern the Spirit. Babayaan ko lang siya magsalita na magsalita. Kasi dito ko nalalaman kung ano siya kung anong puso niya sa sinasabi niya. Pag puno ka ng glory ng Diyos, hindi mahirap mag-operate ang gifts of the Spirit, lalo na yung the word of knowledge and discerning of the Spirit. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo bago pa makipag-appointment sa akin yung mga kilalang tao, politiko, mayaman, milyonaryo, mga bishop, gusto kong kausapin, hindi nila ako nakakausap, hindi nila ako nakikita. Simula pa lang, rejected na. Because I have discerned the Spirit. Gagamitin lang nila ako at ang ministry. Why should I have a conversation with them? Kung papaliwanag ko, hindi, pwede ko sila iligtas, hindi magkakaganon yun. Dahil iba ang motive nila. At ang danger, ipapahama ko ang buhay ko at ang ministeryong ito. Kasi simula pa lang, walang meeting, walang agenda, walang contact. At pag nagpumilit, alam mo ba talaga ang dahilan? Ba't gusto niyo akong makausap? Ayan na. Even though alam ko talaga dahilan. At pag nagsalita sila, kagaya ng naunawaan ko, pasensya na po kayo. Magpapalahis po ako ng demonyo ngayon. Nagsisison na prayer po kami ngayon. Mag-aayuno po kami ngayon kasama po yung mga taga-oras ng Himala. Kailan? Hindi ko po alam So, bahala na po ang Lord. At magtawagan na lang po tayo. Pero yung tawagan na yun, hindi ko alam kung kailan yun. Kasi ako, wala akong panahong tumawag. At wala akong balak. Dapat ganyan po kay karunong. Hindi naman lahat ng pupunta sa harap nyo, katabi nyo, kailangan nyo. Kung meron man tayong kailangan talaga ang apostol at ang Panginoon. Proverbs 26, verse 20 to 22. Without wood, a fire goes out. So pag wala raw pong kahoy, yung apoy, titigil na, hindi na siya lalaki. Kasi wala ka lang ginatong Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down. Pag wala raw pong gossip, yung pag-aaway, titigil. Kita niyo yung contrast? Pag walang pag-aaway at may nag-gossip, nagkakaroon. Pero kahit may pag-aaway, pag yung gossiper tumigil, titigil yung pag-aaway. Kaya kita niyo kung sino talaga ang ugat ng lahat? Gossiper. Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down. As charcoal to embers, and as wood to fire. Kaya raw pong uling. Doon sa baga, at yung kahoy sa apoy. So is a quarrelsome man for kindling strife. Kung paano daw po yung uling ang nagiging daan upang magkaroon ng baga, at yung kahoy ang nagiging daan para magkaroon ng apoy. So yun raw pong gossiper ang dahilan kung bakit may pag-aaway. Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down. As charcoal to embers, and as wood to fire, so is a quarrelsome man for kindling strife.
Yan raw po ang pinanggagalingan ng gulo. Away, hiwalay, problema, pagtatalo. At ayoko po magdagdag ng bigat, pero kadalasan po ay kapahamakan at kamatayan. Ayan ang mga signature ni Satan eh. Hindi titigil si Satan hanggang hindi patay ang isang tao. Sa inang trabaho niya, John 10:10. To steal, to kill, and to destroy. Ang purpose talaga ng gossiping ni Satan at stripe na yan eh. Hindi lang naman sumira ng karakter, kundi pumatay ng buhay. Ayan po talaga. Kumitil ng kinabukasan. Ito rin ang pinaalala sa akin, lately na nagpipray ako, sabi niya, anak, pilitin mo pag nagturo ka sa abot ng makakaya mo. Specify mo ang salita ko sa aking mga anak. Kung kinakailangan magbukas ka ng chapter at verse, ipaliwanag mo, gawin mo. Sapagkat maraming bagong kalalawang dadating, ayokong matisod sila. Dahil ang paliwanag ng marami, galing ako sa ibang fellowship, na-stumble ako. Pagkatapos puro chismoso tao ron. Hindi ko ina-expect. Yung pastor rito, chismosa rin. Yung pastor dito, chismoso rin. At yung mga member, pati yung mga worker, chismosa rin. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. Proverbs 26:20-22. Ito po tayo dapat He who covers over an offense promotes love. Ito po tayo dapat. Kung meron pong offense, dapat tinatakpan natin yan. Anong pinapantaki pag-ibig? Iniiwasan po yung malalang gulo, yung sitwasyong hindi magiging maganda. Peacemaker. Kagaya ng Lord, pinagbati si Herod at saka si Pilate. Parehas masama, magkaaway. Pinagbati niya. Yan po yan. So tayo po, hindi natin pinaglalayo ang sino man, ay kung sila po yung naglalayo, pinagbabati natin. Kaya nga sa akin nagsabi, tatay, wala na po akong tiwala sa taong yan. Sabi niya, pinagkatiwalaan ko, binigyan ko ng pera, tapos sinasabi niya, hindi ko lang siya binibigyan at iba pa't marami pa. Sabi ko, kako, wag ganun. Kako, mayroong daan ng pagpapatawad. Pag natin isara yung pinto, may mga panahon ng pagbabago. Ang kailangan lang ako niya magsisi. At doon din siya pupunta sa isang araw. Actually, kako, sa totoo lang, nababarlin ako sa sinasabi mo kasi responsibility ko yan Pero pipilitin kong iharap siya sa inyo ng maayos, maganda, para muli kayong makabalik sa inyong pinagsimulan. Dapat po ganun. Hindi tayo nagpapalala ng gulo. Nag-aayos po tayo. He who covers over an offense promotes love, but whoever repeats the matter separates close friends. Ilan raw po na inuulit po yung pinag-awayan nila, lalong naghihiwalay, nagpapahiwalay na magkaibigan. Naghiwalay na, nakipaghiwalay na, iba inulit pa, lalong lumalay yung lalong lumawak, lalong humaba. Kaya yung kanilang pronouncement ngayon at dalawa, till death, they are part. Ngayon po yun. He who covers over an offense promotes love. But whoever repeats the matter separates close friends. At ito po yung rule. Proverbs 18:17. The person who presents his case seems right. Ito po yung tinatanggap ng church ngayon. Hanggang doon lang siya sa words na yun. May lumapit, nag-report, pinaniwalaan ka agad. So doon po tayo laging guilty. May natin dininig yung panig ng iba. Lalo na yung nagbalita, kaibigan natin, nagpapala sa atin, kamag-anak natin, mahal sa buhay, kakapatid, best friend, kakampi, asawa, anak, ayun po yung nangyari. Dahil sila yung nagbalita, bila tayong naniniwala. The person who present his case seems right. Yung una raw po nagpaabot na kanyang usapin, mukhang tama. But, siya po yung nagpatuloy, Proverbs 18:17, till another comes forward and question him. You see? So yung una nagpaabot, parang tama. Kaya lang, biglang may sumulpo. Teka. Sinabi ang sa inyo. So nagbago yung sitwasyon. Hindi pala totoo yun. Amen. At nalamang mali yun, nung yung isa po'y pumasok sa eksena at sinabi yung side niya. Ngayon po sa church, marami pong nahatulan ng walang explanation yung hinatulan. Amen. Buti pa ron sa human court, sa secular court. Kahit pumatay na ito, nagmassacre na. Kailangan mo munang daanin sa ebidensya,